Alam ng bawat tao na kahit kalahati lang ng utak, ang gumagana ng nangyayari sa kanluran ay walang iba, kundi isang uri ng pagpapakamatay ng kanilang sibilisasyon. May sariling termino pa nga si Godsad para dito. Tinatawag niya itong suicidal empathy. Pero hindi na ako sang-ayon sa terminong ito dahil sa tingin ko, masyadong mabait si Godsad sa mga taong ito. May mas masama pang nangyayari dahil ang empatya ay sumisimbolo ng mabuting intensyon na may hindi inaasahang mga resulta. Pero sa isang punto, magiging ka rin at sasabihin mo, teka lang muna, ano man ang ginagawa natin, ito ay talagang nakakasakit sa atin, nakakapinsala sa atin sa antas na hindi pa natin naranasan noon. May iba akong tawag dito. Sa tingin ko, ito ay isang fetish ng pagpapakamatay. Mas angkop ang terminong ito dahil ang fetish ng pagpapakamatay ay nagpapahiwatig na may mga tao na may mapanganib na pagkahumaling sa isang ideya na alam nilang nakakasama sa kanila. Ngayon sa video na ito, ipakikita ko sa inyo ang ilang halimbawa na nangyayari sa kanluran sa mas malawak na saklaw. Hindi lang ito tungkol sa mga politiko. Hindi lang ito tungkol sa mga aktivista. Hindi lang ito tungkol sa mga nagmamagaling na woke na baliw online. Pati rin ang mga hukom. Ang ating mga hukom, sa hindi malamang dahilan, may fetish din sa pagpapakamatay. At muli, sa hindi malamang dahilan, nangyayari lang ito sa kanluraning mundo. Tingnan ninyo ito. Tinalakay na natin ang balitang ito noon nang mangyari ito. Nagpasya ang isang korte sa Alemanya na ang Iraqi na migranteng nagtulak sa isang 16 na anyos na Ukrainian na refugee, itong batang babae na tumakas mula sa digmaan at inakala niyang ligtas na siya sa Alemanya. Pero hindi niya alam na hindi naligtas ang kanluran at hindi na rin ito isang lipunang sumusunod sa batas at may mataas na tiwala. Hindi na. Bakit? Dahil nagpasok ang kanluran ng milyon-milyong. At hindi ako nagbibiro. Milyon-milyong mga tao na salungat, nasa edad para makipaglaban at agresibo, mga lalaking mapanlaban na walang anumang pagkakapareho sa sibilisasyon ng kanluran. Wala tayong anumang pagkakapareho sa mga taong ito. Iba ang tingin nila sa mga babae, iba ang pananaw nila sa relihiyon, iba rin ang pananaw nila sa lipunan kumpara sa karaniwang kanluranin. Pero sa hindi malamang dahilan, ang mga taong may kapangyarihan, ang ating mga politiko, ang ating mga ahensya ng pagpapatupad ng batas, ang ating mga hukom, ang ating mga NGO, lahat sila ay may kakaibang hilig na pagbigyan ng mga taong ito. Kaya yung Iraqi na migrante na nagtulak sa 16 na anyos, na Ukrainian na refugee sa harap ng isang tren ng kargamento, pakinggan mo ito, hindi makukulong kahit kailan. Si Lianake ay tumakas mula Mariupol kasama ang kanyang pamilya noong 2022 at naninirahan sa Germany noong Agosto 11, 2025. Mga isang taon na nakalipas. Namatay ang kawawang batang ito habang pauwi at nakikipag-usap sa telepono sa kanyang lolo. Itinulak siya sa Rila sa Fredolin Station. Nasagasaan siya ng tren at namatay dahil sa kanyang mga tinamong sugat. Narinig ng kanyang lolo ang kanyang sigaw bago tuluyang nawala ang linya. Mas ligtas pa ang kawawang lolo sa Mariupol kaysa sa kanyang apo sa Alemanya. Isipin mo yon. Isipin mong marinig mong namamatay ang iyong apo sa telepono. Sa una, itinuring ng pulisya ang pagkamatay bilang posibleng aksidente o pagpapakamatay. Tingnan mo yan. Ang ebidensyang DNA na nakuha mula sa kanyang balikat ay nagpakitang itinulak siya mula sa likod ng isang 31 taong gulang na si Mohammed A. Isang Iraqi national na tinanggihan ang kanyang asylum claim at may utos ng deportasyon na dapat ipatupad. Ngunit hindi kailanman na isagawa. Kaya mas malala pa ito mga kaibigan. Alam naman natin na may humigit kumulang 6 hanggang 7 milyong ilegal na migrante ang naninirahan sa Europa, malapit sa 2 hanggang 300,000 dito sa UK. At naiintindihan ko na ito ang dahilan kung bakit inilalagay sila ng gobyerno ng UK sa mga hotel dahil ayaw nilang galitin o pukawin ang galit ng mga ito. Hindi ko maintindihan kung gaano ba talaga kahirap ito. Dakmain silang lahat, ilagay sila sa isang bangka at dalhin sila pabalik sa kanilang kontinente at palayain sila doon o magtayo ng isang malaking detention center sa isang isla na malayo sa mainland. Sigurado akong maraming isla ang UK na walang nakatira. Doon na lang sila ilagay. Hindi nila magawa dahil, ewan ko. Meron silang kakaibang ideolohiyang pananaw na taliwas sa pagsalba ng mga inosenteng tao sa lipunan mo. Tulad ni Liana Kay. Kaya kahit na may malinaw na ebidensya na sinadya niyang itulak siya sa daraanan ng tren, napagpasyahan ng korte sa Göttingen na wala siyang pananagutang kriminal dahil syempre sa paranoid schizophrenia. Sa halip na makulong, inutusan siyang manatili sa walang takdang panahong psychiatric detention na ang gastos ay mula sa buwis ng mamamayan. May ilang pagkakataon ng mga autoridad na paalisin siya sa bansa bago pa mangyari ang pag-atake. Hindi nila sinamantala ang mga pagkakataong yon. Patay na ngayon si Liana dahil dito. At ikinalulungkot kong sabihin na hindi lang siya ang naging biktima ng mga illegal na migranteng ito. Ipapakita ko sa inyo ang susunod nating kwento.
Sa Australia naman ito. Itong taong nakikita ninyo, itong payaso, siya ang ating Home Affairs Minister, si Tony Burke. Isang imigranteng Aprikano ang nangabuso ng isang batang lalaki, 3 taong gulang na bata, pinayagan siyang manatili sa Australia dahil haharap siya sa matinding paghihirap kung ipapadeport siya pabalik sa Zambia. Siguro, ewan ko, ilan ba ang populasyon ng Zambia? Marahil 10-10 milyon ang tao doon. Sigurado akong lahat sila ay nakakaranas ng kung anong uri ng paghihirap sa kanilang bansa. Bakit hindi na lang natin silang lahat dalhin dito sa Australia? Anong klaseng kalokohang palagay naman yan? Isang tribunal ang nagbalik ng kanyang visa gamit ang utos na pinanatili ni kalihim ng imigrasyon Tony Burke. Itong payaso na to, hindi na ako makapaghintay na mawala na ang mga taong to. Kailangan pa nating maghintay ng mga 2 pang taon. Pumunta naman tayo sa UK. Tingnan mo itong tao na ito. Albania na tulak ng droga na si Strapisum Coca. Nakaiwas siya sa utos na ipadeport siya kahit nakulong na siya dahil sa pagtutulak ng droga at money laundering. Dahil lang sa anak niyang babae na umiihi sa kama. Sinabi niya sa appeals court na kailangan ng anak niyang babae ng therapeutic intervention na dito lang daw sa UK available. Kaya pakiusap, huwag niyo akong pauwiin. Siguro nagtatawanan sila sa labas ng korte. Siguro, humahagikik pa sila kausap ang mga abogado nila. Parang, seryoso ba? Gagana ba to? Oo, panoorin mo. Tingnan mo kung paano ko palalabasin to. Balik naman tayo sa Australia. Itong taong ito, si Salah Al-Muhammad, inabuso niya ang isang babaeng estudyante mula sa Toowoomba. At hulaan mo? Nakalabas siya ng malaya mula sa korte. Si Al-Humaid, isang 29 na anyos na refugee mula Iraq. Niloko ang isang 14 na anyos na dalagita gamit ang vape at inabuso siya sa isang lookout habang siya ay nasa piyansa. Ibinasura ang kaso ng panggagahasa. At ang hukom, isang babae, si Deborah Richards. Hindi itong babaeng ito. Sa tingin ko ay ibang babae ito. Sa tingin ko, hinamon ng babaeng ito ang hatol na ito. Isa siyang tagausig. Ibinasura ang kaso ng panggagahasa at sinuspinde ni hukom Deborah Richards ang buong sentensya niya dahil sa panganib ng deportasyon. Kaya binigyan ng tagubilin ang mga Australianong hukom ng gobyernong Labor na kung magpapataw ka ng sentensya na higit sa 12 buwan, kailangan naming i-deport sila. Kaya kung maaari mong bigyan sila ng sentensya na mas mababa sa 12 buwan, mas makatao yon. Tulad ng sinabi ko, isang fetish sa pagpapakamatay. Pero ang pinakamasama ay hindi naman sila mismo ang nagpapakamatay. Sila ang pumapatay sa ating lipunan, sa ating sibilisasyon, kung saan tayong lahat ay nabubuhay. Ang mga anak nating babae ang minumolestya o inaatake. Ang mga anak nating lalaki, mga bata, at kalalakihan natin ang nasasaksak ng mga taong ito. Itong mga hukom, itong mga politiko, nakatira sila sa kanilang mga turing ng garing. Ligtas sila. Marami pa akong ganitong mga kwento. Sobrang grabe ng Amerika. Tingnan mo ito. Lumayo ka! Lumayo ka! Lumayo ka. Hayop ka. Hayop ka talaga. Hayop ka talaga. Pinalaya ang Sudanese na migranteng yon sa piyansa. Kinasuhan siya ng panggagahasa sa isang babae sa Scotland. Akala mo ikukulong siya ng hukom hanggang sa paglilitis? Pero hindi. Hindi. Hindi ito makasariling awa. Pasensya na. Hindi ito makasariling awa. Isa itong fetish na nagpapahamak sa sarili. Palagi akong nahirapan maniwala na ginagawa ang lahat ng ito sa malasakit sa kapwa-tao. Dahil ganito rin ang iniisip ko noong 2015 nang makita ko ang katawan ng batang Syrian na inanod sa dalampasigan. Pareho rin ang naramdaman ko. Sabi ko, baka pwede tayong gumawa ng paraan. Marami namang sapat para sa lahat. Baka matulungan natin sila, pero napagtanto ko agad. Mabilis akong namulat. Sa tingin ko, noong 2018 o 2019, kumbinsido na talaga ako na hindi ito isang modelong pangmatagalan. Ang empatya o malasakit sa iba ay hindi nangangahulugan na isasakripisyo mo ang sarili mong buhay at ang sarili mong sibilisasyon. At naiintindihan talaga ito ng mga taong ito dahil lahat ng mga nagsasabing welcome ang mga refugee ay ayaw naman talagang tumanggap ng mga refugee sa sarili nilang bahay. Nasa listahan ako na nagsasabing handa akong tumanggap ng mga refugee sa bahay ko. Siyempre, hindi naman talaga. Ang problema lang ay nangungupahan lang ako. Namumupaan ka? Baka maging problema. Oo, kasi meron silang, nilagyan nila ng 9 na kwarto ang bahay na para lang sa 4 na kwarto. Kaya kami ay, Halos kaya parang dahil siksikan talagang na lumalabas. magampun ng refugee at patirahin sila sa bahay mo. Kung ako ay mayroong. Kung Gusto may ko sana, espasyo pero ka. oo, hindi ito magiging Tama. magandang lugar. Dalhin sila kasi Oo. medyo masikip na. Masikip, pero oo, kung may espasyo lang Maraming ako, salamat sa iba pagmamahal sana. na yan. Oo, Isa oo. sa inyong tahanan, Nakatira ako sa inuupahang lugar, kaya hindi ko magagawa. Oo. hindi mo magagawa yon. Trabaho ng iba. Oh, Hindi, pasensya na. Hindi ko kaya. Hindi hindi ka ko kaya. pwedeng kumuha ng isa. Wala ako. Wala ako nun. Wala akong espasyo. Walang espasyo. Magkakaroon tayo ng kampo ng mga refugee. May espasyo ba ang UK Rush? Oo. Walang problema. Oh, Nililista nakuha mo? Ewan ko. Oo, iyon. Ibigay mo sa akin yung bagay. Sandali, hindi ko kaya. Bakit nga ba nangyari?
Ngayon, handa ka bang tumanggap ng isang refugee sa bahay mo? Oo, kung may sapat akong espasyo. Kung may espasyo ka, nakakatawa yon. Patuluyin ng isang refugee. Hindi, salamat. Salamat. Anong klaseng refugee ang kinutukoy mo? Paumanyin, handa ka bang tumanggap ng refugee sa inyong tahanan? Hindi. Hindi. Patutuloyin mo ba ang isang refugee sa Nasaan bahay ka? mo? Hindi, salamat. Hindi, Hindi? Dr. Refugee? Handa naman ako, oo. Kung may espasyo lang ako. Kung may espasyo ka lang, Mga refugee para sa inyo, pero hindi para sa akin. Kahapon, o no isang araw, may panibagong 230 ilegal na migrante. 79% sa kanila ay mga lalaki. Nasa edad para lumaban, mga lalaking galit sa kanluran. Lumitaw na naman sila sakay ng malaking bangkang de goma. Wala kang makikitang kahit isang babae. At ang gobyerno ng UK, pareho pa rin ang palusot. Tumakas daw sa giyera at pag-uusig ang mga taong ito. Wawasakin natin ang mga sindikato. Kumusta na yon? Gusto mong makita kung paano na yon? Kumusta na yon? Tingnan mo ito. Noong 2018, 300 lang ang dumating sa UK gamit ang maliliit na bangka. Noong 2019, naging 1,843 dahil naglatag ng pulang karpet ang gobyerno ng UK. Akala nila magandang negosyo yon. Magdala pa tayo ng mas maraming tao. Umakyat ang bilang na yan sa 8,466. Noong 2021, kahit may COVID, may mga pumapasok pa rin. 28,000 noong 2021. 45,000 noong 2022. 29,000 noong 2023 na siyang huling taon ng pamahalaan ni Rishi Sunak. Kaya medyo bumaba nga ito. Pero dumating si Keir Starmer noong 2024, tumaas ulit ang bilang sa 36,000. At noong 2025, isa sa pinakamataas na bilang kailanman, 41,000 katao, wala silang sagot. Sa mga demokrasya, ang ating mga leader ay dapat kumakatawan sa ating mga kagustuhan. Dapat nilang ipatupad ang kagustuhan ng tao. Pero mukhang may ibang agenda silang pinaglilingkuran. O kaya naman ay may kakaibang hilig sila. Isa sa dalawa.